Be inspired, my dear brothers and sisters. A youthful abundance, embracing God's grace. It is a theme that speaks to the profound and often transformative experiences of the young people. Hindi lang young people, even to us, matatanda, who encounter the abundant graces of God in our lives, in their lives as young. It reminds us that God's blessings know that no age limit, matanda at bata, that young hearts are capable of embracing His grace with a special kind of fervor and simplicity. Meron din kasi, Sister Ems, na mga, sorry to say po, no? May mga community din po kasi na sometimes yung kabataan di po nabibigyan ng ng pagkakataon. And remember, my dear brothers and sisters, remember, my dear elders, my dear leaders, tatanda po tayo. Amen. Puputi po ang buhok po natin, kapatid. At gagraduate po tayo rito. Amen. Groom po natin yung ating mga kabataan. May saying po kasi, Sister Ems, merong saying na, a true leader is the one who wants to make another leader. Amen. Yun daw po tunay na leader daw po ay gusto pong mag-create ng another leader. Amen. Hindi yung siya lang. Hindi yung siya lang. Kasi tatanda po tayo, mawawala po tayo rito. Kailangan po meron pong susunod po sa atin, kapatid. Amen. There are key aspects to youthful abundance, Sister Ems. Number one, a childlike faith. The theme of, yung theme natin, Brother Vic, ngayong gabi, the youthful abundance, invites us to revisit the concept of childlike faith. Children often approach God with enthusiasm. Alam mo yon, yung trust and an open heart. Hindi katulad natin matatanda. Amen. May doubts. Parang yung Brother Vic, yung bata, father and son. Sasabihin nung pinatayo sa mataas na lugar yung anak. Tapos sasabihin nung papa niya, jump! Siyempre, yun yung faith ng bata na tiwala siya sa tatay niya. He will jump for sure. Of course. Ganun po yung kabataan. No? Ito pa yung isang ugali ng kabataan. Nag-away. Nag-away sila, naglalaro. No, pag-away, galit as in, nagsuntukan. Then after 1 hour, bati na uli sila. Yun yung sabing childlike. Hindi childish. Hindi childish, hindi yung isip bata, kundi ugali ng kabataan. Ugali ng kabataan, mapagpatawad, masayahin. They embrace His grace without skepticism. Hindi na magtatanong, without reservation. Hindi katulad ng mga adult kasi, umiiral yung pride. Di ba? Sa mga bata, wala pang pride Hindi nila alam yung pride pa. Pag mga kabataan pa. Yeah. Childlike faith. Number 2 is, there are moments of wonder sa mga kabataan. Di ba, Sister Ems? Sister Ems, ano yung mga moments of wonders? Young individuals frequently experience moments of wonder and awe for the beauty of God's creation. The warmth of His love and the power of His grace become vividly apparent. Moments that leave an indelible mark on their hearts. Yun kasi, yung appreciation ng mga bata, iba. Sa atin kasi, appreciation natin kasi is more on pakinabang lang Amen. Hindi ba? The beauty of something. For example, mga bata ngayon, ang hiling nilang mag-alaga ng aso, ng dogs, di ba? Kita mo talaga ang nila. Then appreciation nila sa mga, minsan meron ako nakita nag-posting, may nagregalo siya ng something lang. Na-appreciate niya yun na yun ay biyaya ng Panginoon. And especially pag renewed po ang bata. Amen. Ang appreciation niya talaga sa Diyos, grabe. Merong isa sa isang community, new wineskin. Bata pa yun, I think 13, 14 years old. Hindi ko na matandaan ang pangalan niya. When nag-share siya, wow, my God, talaga ang Diyos, talagang buhay. Buhay ang Diyos talaga. Amen. There's also, there's also a gift of grace, Sister Ems. Amen. The gift of grace, God bestows His grace generously, regardless of age. Amen. Regardless of age, young or old people. They receive the gifts of love, forgiveness, guidance, and wisdom, setting the stage of a lifelong relationship with God. Ganon yung kabataan yung
Alam mo, sa youth natin, makikita natin, minsan nga parang yung iba, dapat hindi na youth, pero gusto youth pa rin. Di ba? Marami kong kakilalang ganun eh. They stay young. Because yung nabistaw sa kanila ng Panginoon is something na talagang matitreasure mo, grace generously from God talaga eh. Amen. No, kaya nga hindi ito namimili ng edad, my brothers and sisters. Nga dito sa atin sa Cebu, ang ating youth ata hanggang 49 years old. Youth pa rin. Hanggang di nag-aasawa. Amen. Single. There's also a spiritual formation. Amen. It encounters God's grace at a young age. Contributes significantly to the spiritual formation. Like yung ating sister na nag-share. Yun yung ano niya. Kasi bata pa siya, dinala na siya ng nanay niya. So marami siyang narinig, marami siyang naobserbahan. Ito yung tama, ito yung mali. Ito lahat. So ang ganda ng formation ng kabataan pagka na isasama natin. Amen. This early experience shape values, di ba? Yeah, values, beliefs, no? And commitment to living out one's faith, no? Amen. Guiding individuals in their journey toward maturity. Habang nagmamature sila, Amen. tumatatag, nagiging responsible. Especially pag ito na po, ready na silang magpamilya, mag-aasawa na. Meron na sila eh. Di ba? Naging guest natin si Brother Archie. Sino na yung Sister Maris. Di ba? Sila, bago sila mag-asawa. Sa renewal sila nagkakilala eh. Yes, so makikita natin yung build up, yung pinorma ng Panginoon sa kanila, talagang building the foundation of a true Christian. Another example, Brother Vic, si Brother Kiko at saka si Sister Melinda, di ba? Nandun na molde rin sila. Amen. At their young age. Marami, sa music ministry natin sa Manila. Amen. No, Amen. diba? Yes, ang mga taga-music. Yung mga anak nila ngayon, nakakatuwa. Sila na. Nagsiserve na. Yun yung trinain nila eh. Yes. Trinain nila. After our stage, after our level, na-train yung mga anak. Diba? Nakakatuwa yung mga taga-music ministry ng Love Lock Main natin. Yung mga anak, talagang... There's also a service and compassion ng bata. Ayun yun. Young heart, touched by God's grace, are often inspired to serve others. Amen. And show compassion. Ang dami mga kabataan, nakita ko talaga how they really, yung kanilang pagnanasa na magsilbi din. They become channel of grace. Amen. Diba? Brother Vic, naalala ko yung isang member natin na nag-share. She's a teacher, di ba? Going back to the values. The values. Sabi niya, sana yung mga estudyante niya, yung pupils niya, maka-join sa renewal. Amen. Kasi nawawala daw po yung values na ng mga bata. Sorry po. Pero parang yun yung message ni Lord sa atin on that night na nag-share si sister na yung values ng kabataan. It is because Sister M sa social media. Oh yes, because of the social bakit ang mga anak nung music ministry natin sa Maine, nakaano rin sila sa social media pero with the guidance of the parents. It's what we call the environment of faith. Amen. Yung environment natin kasi ang importante. Amen. Actually, senior ni Sister Michelle. Michelle yung cellphone nandiyan na. Ito na yung ano mo, ito na yung puro sa cellphone. So ang cellphone naging buhay na natin. We cannot deny, even us. But brothers and sisters, with the guidance of God, magagamit natin ang cellphone natin sa kabutihan. Amen. Diba? Sa kabutihan. You can also use it for the glory of God. Amen. And that is the challenge for us to grow. No? Amen. Even as we experience the God's grace, yung ating mga young individuals, they may face challenge and doubts. Siyempre, habang tumatagal dyan, mukha ni Sister Michelle, sabi niya, buhay ba ang Diyos? Bakit ganito? Bakit gano'n? Bakit nag-fail siya? May doubts. Yeah. Pero na-realize niya, yung God's rejection ay naging direction niya. Oo, naging God's direction niya. Amen. These moments of struggles become opportunity for growth. Deepening their faith. Amen. And resilience. Yun yung isang inaano natin. And ang maganda po rito ay nagiging inspiration tayo sa iba. Sa iba. Diba? The experience of the young people embracing God, can serve as an inspiration to other individuals, the other young people in all ages. Amen.
No? Hindi lang mga bata. Yeah. Pati tayong matatanda. Yeah. Nai-inspire tayo sa mga sharing ng youth di ba? Totoo naman. Minsan nga, doon tayo, para tayo doon. Minsan pag nag-share sila, sabi nila, Oh. bip bip. They reminds us to approach God with humility, Amen. openness, Amen. a desire to receive His abundant blessing. No? That is the youthful abundance embracing God, my dear brothers and sisters. In a sense that it invites us to recapture the wonders and simplicity of youthful faith. Na sabi ng Panginoon, let the children come to me. Kasi pag daw po ang ating ating attitude, ang ating nasa kabataan, ang kaharian ng Diyos daw po ay mapapasa atin. Amen. It reminds us that God's grace is available to everyone, and encounter His grace during youth, no, can set a foundation for a rich and fulfilling spiritual journey throughout life. Ang sarap. Oo nga, Brother Vic, sana, para bang sasabihin ko, sana nung youth pa ako, doon mo nakilala. meron ng renewal. Hindi, kilala mo eh. Kilala ko, pero parang nakasalamin ako ng, salamin ng kabayo. Ritualistic yun, tatawag. Isang direction lang yung tawag natin doon. Kasi maalala ko si ang Mina, ang lola ko, di ba? I would say she is already charismatic. Nakakaiba siya doon sa mga nagdidebosyon eh. Ang nakita ko kay Lola noon kay Mina yung talagang isinasabuhay niya. Sabi nga ng tatay ko, ng ama ko ang Mina mo, ang Lola mo, simula na mapangasawa ko ang ina mo, na anak niya, never kong narinig magmura. Never ko rin siya nakitang nagalit. Oh my God. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yun? It's a challenge for us. Not only the young people, but also for each and every one of us. So we will pray that the Lord will guide us. Sister Ems, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, lead us in truth. The young people of today, let them not to be attracted by new idols such as consumerism, well-being at any cost, moral permissiveness, violent protest, but let them live your message with joy, with love and peace, which is the message of the Beatitudes, the message of love for God and for one's neighbor, the message of moral commitment to the genuine transformation of society. Yes, Father, this we ask and pray through your Son, Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, and with the intercession of our Mother Mary. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.